So, ulitin ko po, good evening sa ating lahat at sa Book of Acts pa rin tayo. So, tuloy po nating pag-aralan itong Book of Acts at nabanggit po natin yung mga ibang issue dito po sa Book of Acts kung bakit napakahalagang pag-aralan ang Book of Acts. Dito kasi natin maunawaan yung programa ng Panginoon, yung kanyang earthly program at saka heavenly program. At dito rin natin maunawaan yung ministry ng 12 apostol at yung ministry ni Apostol Pablo. At maunawaan natin yung prophetic program at saka yung mystery program. At kung hindi natin naunawaan ang nilalaman ng Book of Acts, ang tendency ay naipaghahalo natin yung mga katuruan katulad ng mga ipinapangaral ng mga 12 apostol at possible na ipapangaral din natin yung kanilang ipinapangaral pag hindi natin naunawaan ang programa. At mostly na mga preachers hindi nila naunawaan. Bakit? Mas marami ang kanilang ipinapangaral yung turo ng mga 12 apostol at hindi nila nakita yung ministry na ipinagkatiwala ng ating Panginoon kay Apostol Pablo. Hindi nila na nakita. At ang nakakalungkot, dahil hindi nga nila naunawaan at nakita yung programa, ay ini-ignore pa nila si Apostol Pablo na bilang apostol natin, bilang apostol ng mga Hintel, siya po ay ini-ignore at hindi pinaniniwalaan. Yun yung isa sa mga nakakalungkot. Karamihan sa mga preachers, hindi nila ni-recognize si Pablo na siya ay isang apostol para sa ating mga Hintel at hindi ni-recognize ang kanyang mga sinasabi. At sasabihin pa ng karamihan, bakit natin paniniwalaan na si Pablo ay tao lamang? Dapat paniniwalaan ay ang Panginoon mismo dahil siya ang Diyos. Si Pablo hindi Diyos. At iba pang mga assumption na si Pablo ay dinodiyos daw natin. Hindi po. Hindi po natin siya dinodiyos or sinasamba. Siya po ay nirecognize natin na siya yung apostol, pinili ng Panginoon para sa ating mga Hintel. Dito pa nga sa Acts 9, malinaw nung siya na-convert. Nung na-convert siya sa Acts 9, pagdating sa verse 15, mayroon na siyang mission. Dito sa verse 15, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles. So malinaw na nung na-convert itong si Saul, na later on naging Paul dito sa Acts 9:4, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. So, napakaliwanag po na siya ay pinili bilang preacher ng mga Hintel. At kung idagdag pa natin yung sa Romans 11, ang sabi pa niya, for I speak to you Gentiles inasmuch as I am the apostle of the Gentiles. So, siya ay pinili bilang apostol ng mga Hintel. At kung idagdag pa natin yung 1 Timothy chapter 2 verse 7,
Ito po ang sinasabi, whereunto I am ordained a preacher and apostle, I speak the truth in Christ and lie not, teacher of the Gentiles in faith and verity. So, siya po ay pinili na apostol para sa mga Hintel. Siya po ay apostol para sa mga Hintel, at ang mga 12 apostol ay pinili para sa 12 tribo ng Israel. So, kailangan po na maunawaan natin, dahil kung hindi natin maunawaan ang ministry ng mga apostles, katulad ng binanggit po natin, ay paghahaluin lang po natin yung mga katuruan na hindi po dapat paghahaluin, dahil mayroong program ang Panginoon na dalawa na hindi pwedeng pagsamahin. Heavenly program, ito po ay kanyang ipinagkatiwala kay Apostol Pablo. Earthly program, ito ay kanyang pinagkatiwala sa mga propeta at maging sa mga apostol. Ngayon, marami na magsasabing gusto nila sa langit, pero ang kanilang gospel na pinaniniwalaan ay yung gospel panlupa. Yung gospel na naka-design para sa lupa. Gospel of the kingdom, a gospel without the cross. Tapos, pag tinatanong, gusto nila pupunta sa langit, papaano sila makakapunta sa langit na ang gospel pinaniniwalaan ay hindi yung tinanggap ni Apostol Pablo na mensahe?